Mga kagandahan, welcome back sa akin channel. This is Chris Alan at ngayon araw pag-uusapan natin yung kagaganap lang gagabi na Miss Universe Philippines 2025 Coronation Night. So, hindi na ako magpapaligo, hindi ko pa titiretso na tayo. Ito sa topic mismo. Unang pag-uusapan natin yung is yung stage. So, yung stage na unang nakita yan sa mga nag-leak na video, yung parang practice nila. Nung unang ko kung kita yon, sabi ko, looks familiar. So, I did some research at nakita ko similar sa 2024 edition yung stage ng 2025 with a little changes like parang floors, mga hagdan sa both side, and nonetheless okay naman siya, very good, happy naman kasi haba naman yung rampahan nila. Now when it comes to lighting, I also like it. It's more maliwanag compared in the past edition of Universe Philippines. So, medyo madilim lang doon sa umpisa, doon sa opening dance. But the rest, maliwanag siya and I am very happy that now with the LED monitor, nagamit siya ng maayos. I like yung paggamit nila doon kasi hindi boring yung naging background mismo ng LED. Sound, medyo nakaroon ng issue yung sa sound because yung microphone host na si Zian Lim sa ani Gabby Garcia nagkaroon ng problema. So, that was only in the beginning pero later on okay naman. And with the background music, honestly, ito yung medyo annoying lang sa part na yan. Yung sa opening dance, okay siya, nostalgic siya because they used the song from the old edition ng Miss Universe na it was held here in the Philippines. Swimsuit, obviously, pinilit na gamitin yung song ni James Reid. Pero hindi siya pumagay ito sa mismong round na yon, as in sobrang hindi bagay. Then sa evening gown, same, hindi rin siya kanyang kabagay ito sa portion na yun. Actually, mas gusto ko pa pakinggan yung song to sa preliminary, second song ng evening gown round ng preliminary. Punta naman tayo sa mga host. I have no problem with the host. Si Ziam, magaling siyang host and kontrolado siya, chill, hindi siya yung masyadong hyper, hindi din siya yung walang energy. Pero yung pagiging balance ni Ziam, tinapatan naman ni Gabby Garcia ng sobrang hyper. So parang for me, para siya yung male version ni Alden Richards. So ang taas ng energy ni Gabby Garcia. With the two other hosts, co-hosts, sina Team Yap sa yung isa, I don't know the name. Yeah, also good, lalo yung babae, very eloquent, magaling magsalita, di siya nakaka-boring pakinggan. So maayos, maganda yung ka-fluent niya sa English. So, punta naman tayo ito sa every portion ng show. Una, yung opening dance niya. And like I said earlier, I like the theme song they use for that opening things kasi it's very nostalgic. Na-play tayo sa 90s ng Miss Universe. And to be honest with you, I was expecting bigger and glamorous na opening kasi napawaw tayo last year do sa opening ng 2024 edition, di ba? With that performance by Marina Summers, and ang ganda as in bongga. So I was expecting na mas bongga this year pero well, medyo bumaba siya, nag-degrade pero satisfying pa rin kasi nga yung sa music na ginamit, and happy na nakipahagi yung mga Miss Universe winners, di ba? Doon yung winner, yung mga continental queens, di ba, na nakipahagi ito sa performance. So yun lang. So medyo nag-expect na mataas na the opening will be as high as bongacious as what happened last year, pero hindi nangyari. Pero still I like it, di ba? For the nostalgic, di ba, na feeling na kuha. Now when it comes to nagtaka lang ako doon sa ano to? No. Doon sa pagpili naman ng kwan ng top 24. So, wala akong problema with the choices. Lahat pumasok. So, and I was expecting also na may mga pumasok na mga hindi maingay, hindi masyado favorite ng fans. Pumasok because ang laki yung number, 24. So, yun. So, maraming pumasok siya. And lahat ng mga nasa listahan ko, doon sa last na ginawa ko sa preliminary, they entered the top 24. And yun nga, medyo nagpakaba yung final na how you call it, yung di ba kasi naunang 19 tapos mayroon pa natirang 5, so yun ang paggaba kasi maraming fans na nag-waiting for Sultan, Kudarat,
and sinuluan to enter the top 50. So medyo last sila natawag. So yun. Tapos medyo na curious lang ako, medyo nagtaka lang ako sa may part na parang introduction na naman ng mga candidates nung I don't know bakit may ganun pa rin introduction na nangyari. Pero okay lang, fine. Pandagdag oras lang siguro yun. And then sa swimsuit competition, yung para sa top 24, like I said earlier also, I didn't like the song. Pilit na pilit. But the performance was yung mga performance ng mga candidates were very, very good. Nakita natin yung kalamangan ng mga pro sa mga tatihan na. Yung mga performance nila sobrang sulit, sobrang linis. Even si Chanel Olive na hindi masyadong fan favorite kahit veterano na siya, nagpakita ng magandang performance. At nilabon nila yung mga baguhan. And when it comes to sa mga baguhan, umangat naman sina Cebu, Davao, Laguna, Isabela, Bohol, Ifugao, Pasay, di ba? So yung mga nag-perform ng maayos rin that time. Siguro ang hindi ko lang pinaka-ayaw kong nangyari to sa evening competition was yung performance ni James Reid. Nakihalo siya doon sa mga nagrarampa na instead na ang focus ng tao sa mga rumarampang kandidata. Medyo nagulo, nawalan ng focus. So I don't know kung ano nasa isip ng floor director nila, why they let James Reid join the group of contestant. I think natapos yung first half, saka lang siya nawala to sa stage, di ba? Nakakaano na to sa camera makikita mo moment ng mga babae nagraramba, showing their pasarela and their body. Then makikita ko si James James Reid pala, pagkalat-kalat. So that was the most nakakaumay. Punta naman tayo sa top 12. So yung choices sa top 12, expected ko na yung mga pumasok, mga frontrunners, ang mga heavy favorites. So ang malaking revelation nga doon si Cebu City because she performed well sa swimsuit. And also Elsa, nakita natin how she performed well. Then malaking revelation rin sa akin dito si Quirino pumasok. So yun. So to sa evening gown, same problem with the swimsuit kasi yung performer nasa stage kasama ng mga contestant at well, the difference with James Reid, hindi siya masyadong nagkalat, hindi siya yung talagang ng aga ng scene sa mga contestant unlike kay James Reid, di ba? But still, hindi maganda. I don't know kung ano yung iisip ng floor director pag hinayaan nilang nag-stay sa stage. O okay lang saan siguro stay sa stage pero sa isang side lang, doon na siya kumakanta, di ba? Para hindi makaagaw pansin sa mga contestant, di ba? Yung makaagaw moment, di ba? So, doon sa evening gown, si Cebu pa rin yung nag-stand out. Chelsea also. Si Adisa, nakaagaw pansin because sa pagkasubsob niya. But the gown and performance was okay. Safe lang siya. Win-win, yung performance niya was ang galing, pero yun ang gown, medyo magaling yung gown niya. Tapos kay Ilyana, same rin, magaling yung performance niya, pro na pro, pero yun ang gown, hindi ko gusto. Sino ba? Si Taguig, ito yung medyo disappointing yung si Taguig kasi yung klase ng gown niya, naka-affecto sa performance niya. Naging stiff siya, matigas, at hindi siya magandang tingnan. Diba? So yun. Sino pa mga nasa top 2? Si Elsa was amazing. Natuwa ako sa gown niya. Nalang niya sa coronation na yung gown niya nung sa final ng local competition. So, actually, sabi ko, ito mga magiging top papasok sa top 6 itong si Elsa, diba, ng Laguna. Napunta naman tayo to sa pagpili ng top 6. Well, expected ko na to sa top 6 na papasok yung mga front runners, diba? And si Cebu, even though nag-perform siya maayos, ang expectation papasok doon is si Elsa because she has been an heavy favorite, pero yun nga pumasok si
si Cebu City. And that time, nung natawag si Cebu City sa loob, inisip ko agad na baka magiging Jelsa Manalo, Rabi Mateo, saka Beatrice Luigi Gomez na naman to kasi third horse si Cebu City diba? So, yun. So, I was expecting na baka siya yung kumuha ng award that time. And, to sa Q&A naman, nalungkot ako sa mga question because it was a simple question na related sa election, of course. And, I wish that they gave something challenging kasi itong mga nakapasok mostly sa kanila mga kotakera, diba? Si Iliana, yung Cebu City, si Winwin. Tapos the others medyo hindi ganun kagalingan when it comes to Q&A. To sa sagot ng mga Q&As, ang nag-stand out yung kay Cebu City. Ang lakas ng dating nung pagsagot niya, ang lakas yung very impactful yung pagbibigay niya ng sagot. Then, ang second na best para sa akin is si Liana. On point kasi sagot niya. And I'm happy to hear that she didn't use some highfalutin words na yun ang kinakinaisa ng mga ibang fans about her. Kasi nga, paggamit niya ng highfalutin words and she used mga simple English words na okay, mas nadaling naiintindihan ngayon yung statement niya, diba? Yung sagot niya. Winwin also, medyo nag-struggle contest is Winwin, but she was able to give a very nice answer. GLC also, she gave a very nice answer. So, ang nag-struggle dito sa Q&A was Atisa and Katrina, and we noticed too na talagang problem nila yung Q&A kasi in the past talagang problema na ni Katrina yung Q&A, tapos doon kay Atisa ano nga problema niya rin yung Q&A. So now to sa sa announcement of winners. Well, I was expecting, so that time ang in-expect kung mananalo was Cebu City, then the first runner up was Winwin, second is Iliana, third is Chelsea, then fourth si Atisa, and last one is si Katrina. But fortunately, isa lang yung tinawag nila, yung winner mismo na si Atisa Manalo. So, medyo shocking, pero to be honest with you, I was 50-50 na rin kay Atisa because nung nalaman ko before na babalik siya sa Miss MUPH, I was thinking na baka ibigay na to kay Atisa, and ito nga, that is the reason why I said na 50-50 siya kasi expected ko na yung 50% noon, expected ko na the 50% possible mapunta to sa iba. Yun nga, so nakuha niya yung title, and I could say na deserve naman niya. Medyo questionable lang yung sa Q&A, pero I think overall naman she did well. She did well sa swimsuit, she did well sa evening gown. The gown was also good, very good, so there's nothing wrong about it. So yun lang Q&A yung talagang naging questionable sa kanya, pero the rest okay siya, hindi siya yung lame o hindi siya yung parang nakaka-disappoint yung performance. So siguro ngayon nananalo na si Atisa for Miss Universe Philippines. I think she need to focus on her Q&A, her styling. Medyo may mga style siya na hindi ko type, and ano pa, maging natural siya kasi ito yung nagustuhan ko nung bumalik siya ngayon. She is more natural. Nakita ko yun sa preliminary, and ngayong final she is more natural. Unlike nung 2024 edition, she was trying hard na maging fresh. She was trying hard to look like a Latina, diba? Kaya siya natalo ni Chelsea Manalo. So there you go. Kayo mga kagandahan, ano masasabi niyo sa naging coronation ng MUPH? Mag-comment kayo dito sa baba. So there you go. Maraming salamat. Have a nice day and bye-bye.